yan din, kingdom pa rin. And not only that, of course, yung transformation. Kasi sayang, walang mangyayari sa ating pangangaral, sa ating napapakinggan, kung walang pagbabago. Tingnan mo naman, no? Iha, thank you, ha? Grabe kayo, nauna ako sa inyo. Sorry, ha? Sorry kayo. Parang para sa amin lang yan. Eh, kayo ba naman maging bisita? Eh, ganyan tayo mga pilote ngayon. Tapos sa amin lang talaga yan, no? Oh, meron ako. Okay, sige. Alam nyo ba, ang pag-aaral natin ngayon, may kinalaman nga po sa tinurong panalangin ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa Matthew chapter 6. Sino nakakabisado ng sinasabing the Lord's Prayer? Kinanta kanina ni ano yun eh, nung teacher, anak ni Pastora. Sino nakakabisado? Sige nga, 1, 2, 3, go. Sabihin natin, Our Father, Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, Lord. Paano hindi kasi synchronize? Ulitin natin. 1, 2, 3, go, fire! Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Amen. Hanggang doon na lang. Kasi sigurado ako hindi nyo alam yung kasunod. So our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Okay? Alam niyo ba ang panalangin tinuro ng Panginoong Hesus? Sabihin niyo, ano? Lakasan niyo, ano? Ano? Galit niyo sa Ang panalangin tinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad, hindi yan po isang system. Sabihin niyo, system. System. Pag nakikita po natin itong paligid na ito, blessed na blessed talaga ako eh. Anong tawag natin sa ganyan? Yung mga puno, bundok, halaman, anong tawag yan? Nature. Sino may sabi nun? I give you 75. Tama siya. Nature naman talaga, di ba? Pero ang pinag-uusapan natin dito is system. Di ba sabi ko system? Binanggit ko kanina pa lang. Ha? Echo. Iyon! Ano daw? Iyon. Tama, di ba? Ang ibang tawag dyan is environmental. System nga eh. Ano ba pabalik-balik tayo? Grade 1 na ba kayo? Yun o. Ecosystem. Excuse me po. Hallelujah. Hindi, ganito. Bukod sa tayong tao na lang. Hindi ba marami tayong mga system sa katawan? Ano sa palagay ninyo mga system sa ating mga katawan? Di ba meron tayong tinatawag na respiratory, ano pa? Ha? Vascular, immune, ano pa? Ano yun sa babae? Reproductive system. Kita nyo, katawan pa lang natin. Ang dami ng system. O anong tawag sa universe? Sa araw. Anong tawag niya sa kanya? Solar system. Sa government. Anong tawag doon? Government. Ha? Government System. Pero si Lord, instead na sabihin niya na yung tanong ng mga alagad na, Lord, turuan niyo nga kami ng system o pattern ng panalangin o yung tamang panalangin. Okay? Si Lord, hindi niya sinabing ang system ng panalangin. Ang dami ng mga system ginagawa ang mga simbahan. Tama? Meron pang G12 system. O, di ba? Meron tayo, nag-G12, meron mo kayong G12 system dito? O nakarinig na kayo ng G12 system? Hello? Hello? Hi! Hello. Nakarinig na kayo ng G12 system? Di ba?
pa. Wala pa. Hindi puti nga. Hindi pa nakarating dito yan. Kasi, medyo hindi ayos ang system na yan. Ayokong manira, pero okay naman sila, pero kulang. Kasi hindi yun talaga ang tinuro ng ating Panginoon. Okay? Kasi marami mga simbahan ngayon na nagtuturo patungkol kay Jesus, pero hindi nila tinuturo kung ano yung talagang tinuturo ng ating Panginoong Jesus. Yan po ang problema ngayon ng mga churches. Kaya yung solution talaga, walang iba kundi yung message na binaba ng Panginoon. At nasa Lord's Prayer ang kasagutan. So instead na pattern and system na ibibigay ng Panginoon sa kanila, ibibigay sa kanila is plano. Sabihin po natin plano. Plano po ang Lord's Prayer. Ama, na nasa langit, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Plano ng Diyos yun. Mangyari ang kalooban niya doon sa langit, dito sa lupa. Isa-isayin natin yan. Tingnan niyo ha. Ang Ama, ang siyang creator ng lahat ng hindi natin nakikita at mga nakikita. Siya ang nagplano ng lahat. And ang Diyos Ama, ang source of everything, anything na nakikita natin and even na hindi natin nakikita. Ano pa? Ang Ama, ang pasimula at ang wakas. He is all and all. Ano pa? Ang ating Ama is the beginning and the end. Wow! So, ibig sabihin pala, kung mapapansin nyo, ang Ama is like an architect. Okay? Ang arkitekto po, gagawa ng plano yan. Okay? Gagawa ng plano yan. Pag natapos yung plano niya, doon pa lang uumpisahan yung ginawa niyang plano. Napansin nyo? Kung may napansin kayo sa ginawa ng architect? May napansin kayo? Tinapos niya muna yung plano bago niya pinasimulan. Ang Diyos, nagpasimula siya doon sa tapos bago niya pinasimulan. Nakuha niya? Malalim ba? Ulitin ko. Malalim? Isaiah chapter 46 verse 10. Ang Diyos, nagpasimula ang author ng lahat. And then, nagpasimula siya sa end. Tayong tao, nagpapasimula sa simula mismo. Ang problema, pag hindi natin alam ng plano, hindi natin kaya tapusin ito. Nakuha nyo? Papalinawin ko pang mabuti. Para lalo po natin maintindihan, okay? Halimbawa, ako architect. Meron akong engineer. Okay? May engineer, merong foreman, merong leadman. Okay? So, may hawak ng plano, yung engineer, yung architect. And then, the engineer, the foreman, and so forth, iba-iba ang system. Sa palagay niyo ba, magkakaintindihan mo sila sa kanilang gagawin? Sa palagay niyo? Hindi. Siguradong hindi. Bakit? Nagkanya-kanya silang system eh. So, hindi system ang solusyon. Kung may system ka, labas sa plano, hindi magkakaroon ng fulfillment siya. Halimbawa, ito, sigurado may nagplano nito, gumawa nito. Kasi nabalita ako kay Pastora, na-wash out pala ito ni Odette. At ito parang bagong structure. Tama? Agree? So, ibig sabihin mga kapatid, ikaw at ako, tayong lahat ng mga tao na lilikha niya, tapos na siya sa plano natin. Nagets? Nagets? Ibig sabihin, alam na ni Lord ang mangyayari sa kinabukasan mo. Ang kailangan mo lang, tuklasin mo, i-discover mo, at saka lakaran mo. Tao po, parang hindi ko seryoso kayo eh. Tao po, Tao po, nakukuha niyo ba? Nakukuha niyo ba? So, ang Diyos nagtapos sa ending, sa end. Hindi siya nagpasimula sa pasimula.
So yung architect, bago i-execute yung plan niya, tapos na. Details by details yun. Sa ilalim ng lupa, magpasimula hanggang sa bubong. At pagka tinatayo na yan, hindi nagpapasimula sa bubong. Saan makakita ang ginagawang bahay, bubong agad ang inuna. Amen? Oh, kaya nga dito may foundation muna. Ang foundation dyan, magsimula muna tayo sa pagiging bata. Ito na, journey na po ito ng ating pananampalataya. Kasi ang bata, wala pang alam. Sabihin po natin, ang bata ay wala pang alam. Sa ibang salita, ang bata ay wala pang buwang. And so, ang bata, tinuturuan pa lang yan. Hanggang magkaroon na siya ng kaalaman. And eventually, along the way, lumalaki na siya at natututo na siya sa buhay. Doon sa kanyang nag-aayos ng kanyang buhay. Hindi mo nyo ba alam, ang Diyos ay gano'n sa atin. Sabi ko sa inyo, sabi isa pa lang, papakialaman tayo ng Diyos kasi ikaw at ako ay kamukha niya. Walang duda? Kamukha kayo ng Diyos? Amen. Oh, walang duda yun. Kahit na ikaw ay ilong mo, pango, kamukha ka pa rin ng Diyos. Ba't nakatingin sa ilong ko? Ha? Kasi minsan nagpipreach ako, yung laki ng butas ng ilong ko, naaalala eh. Si pastor, pag nagpipreach, lumalaki yung butas ng ilong. Eh di wow. Ilong lang pala na natutunan. Tutuloy ko ba? Hindi na. Tuloy ka na. Ano susunod? Ama naming nasa langit. Ano susunod? Sumasalangit. Sumasalangit ka dyan. Sasabi ko lang sumasalangit. Dinagdagan pa. Yeah. Okay? Ang sumunod ko ay Ama naming nasa langit. Ano yung langit? Ang langit po, yan yung residente ng Diyos. Nakuha niya? Abode of God. And number 2, ang langit po is the place of the Spirit. Okay? The place of the Spirit, ibig sabihin, walang laman na makapupunta doon sa langit. Kaya, huwag natin nasain pumunta sa langit. Kasi ang langit, teritoryo ng Diyos yan. Dito nga sa Lord's Prayer na parang itinuturo ng Panginoon, binaba nga, dinala nga ni Lord eh. Kaya siya nagkatawang tao, dinala niya yung langit dito sa lupa. Nakuha niya? Hello? Nakukuha natin? Why? Kasi nung hindi pa bumabagsak ang tao sa pagkakasala, ang langit at itong mundong ito, magkalapit yan. Kasi ang langit speaks about our spirituality. Yung ating katawan, dito lang ang function niya sa lupa. Nakuha nyo? Kaya sinabi ni Lord, hindi lamang tayo, mga tao, nabubuhay sa tinapay. Ano yung tinapay? Speaks about physical food. Eh sinabi, dinagdala ni Lord Jesus sa mga kinakausap niya, si Satanas eh. But by every words that proceed from the mouth of God. Ano ibig sabihin nun? Spirit na yon. Hindi tayo nabubuhay lamang sa mga pagkain literal. Physical. Kaya nga pag nagpapatotoo tayo, mag-ingat tayo sa patotoo natin. Lalo na mga anak tayo ng Diyos. Bakit? Sabihin niyo bakit? Ba't kumihina na inyong bakit? Sabihin niyo, bakit? Bakit? Nagpatotoo ka na mayroon kang malawak na lupain. Nagpatotoo ka na may bago kang sasakyan, may bago kang bahay, may bago kang gadget. Eh, isipin niyo, yung mga hindi mananampalataya, eh baka mas mayaman pa sa inyo. Mas mayaman pa sa atin. O, di ba? Ang magandang patotoo natin kung paano tayo nakaranas ng genuine transformation sa pagsunod natin sa aming Panginoon. Yan po ang tunay na patotoo. May patotoo ka na nakita sa buhay mo ang totoong pagbabago. Sa isip,
Sa salita at sa gawa. So help me God. Double pass. Alam niyo, mabuti kayo dito, walang orasan eh. Kaya bantayan niyo ako. Pag ako sumobra sa oras, sa sarili kong oras, bahala kayo. May isa pang respect. May isa pa? Hanggang ano oras sabi siya? Ang alam ko, hanggang alas 5 tayo eh. May isa pa ng respect. Meron pa? Oo nga, si Pastor Feby. Okay. Yan na. Dyan na naman kayo, makasarili kayo, oh. Tignan nyo, nagkakainan na kayo, hindi kayo nang-aalok, oh. Hallelujah. Okay, the place of the Spirit, ikatlo, ay isang bansa. Okay? Yung palang heaven ay isang bansa. At bukod sa isang bansa, siya ay isang gobyerno. At ang gobyerno at ang bansa, pag pinagsama yan, ibig sabihin niyan is what? Kasi kumakain na kayo, kaya hindi alam magsalita. Hindi naman na yung bibig nyo. Patas yan eh, sabi sa amin, pag may naman ang bibig nyo, huwag kayo magsasalita. Ikaw naman, pastor, tinatanong mo pa. Isa! Okay lang. Okay ha? Ang heaven is a nation and a government, and that is a kingdom. At sa kingdom, meron po yung ganyan. Alam niyo ba, pag inisa-isa natin pag-aaralan, ang tagal niyan. Isang subject lang yung culture eh. Ang haba na niyan. Ilan yan? Dinagdagan mo pa nga yan, oh. Tingnan mo, oh. Yan pa, oh. O gusto nyo, upuan natin mabuti yan. Isa-isayin natin. O sino babayag? Taas ang kamay. Wala papayag sa inyo. Ang dami niyan eh. Kaya nga, inuunti-unti lang ito. Upang nang sa galon, magkaintindihan tayo. Andiyan ba kayo? Pag kumakain kayo, nagpe-pray kayo. Ang lupit mo, pastor. Masyado kang makabatas. Hindi, okay yan. Kahit na lang yung sabi niya sa huli pagkausap pagkain. Amen, Lord. Thank you. Okay na yun, di ba? Nagkaintin tayo na, Brad, no? Masaya kayong kausap, hallelujah. Alam niyo ba yung itong binaba ko din doon eh. Hindi ko rin maintindihan bakit ang saya-saya namin. Nahawaan tayo ng saya na yun. Hindi ba isa sa nagpapalakas sa buhay natin yung maging masaya tayo? Amen. Hindi ba? Hindi sa totoo lang. Amen? Ang mga nagpapasaya sa atin, yung meron tayong magandang relasyon. Kagaya niya, magandang relasyon nyo rito. Amen? Hindi lang yan. Nagpapasaya sa atin yung marami tayong pera. Amen? O, kita nyo, yung mga hindi may amen, ha? Lagot kayo. Hindi ba nagpapasaya din yung marami sa lapi? Ewan ko sa inyo, parang ang hirap yung kausap yata. Parang doon na lang ako mag-preach. Bishop, go sa ano? Anong pangalan ng isla na yun? Dinakpan. Dinakpan? Parang ano ba yan? Gintakpan. Opo, sarap ng experience namin doon ha. Natulog kami sa bato sa buhangin. Tabing dagat. Tapos umambon. Hallelujah. Takbuhan sa loob ng bahay. Sarap ng experience namin doon. Hallelujah. Kasi tuwan-tuwa sila sa amin. Parang sa kanila ay first time nila narinig ang mensahe ng kingdom. Kaya nga nagpasya na yung bishop namin na baka by this coming November, makabalik kami. Okay ba sa inyo? Pag bumalik kami rito, tatanggapin niyo pa kami. Parang iba-iba ang mga facial expression niyo. Tatanggapin niyo pa ba kami?
Oh. Alam niyo ba? Madali lang magsalita sa inyo sa harapan? Nakasalalay ang aming buhay dito. Kasi pag nagsalita kami ng hindi maganda dito, masama na loob niyo sa amin. Tama ba? Oo. Kami pumunta dito para mag-atid ng salita ng buhay. Dahil ang salita ng buhay, bumubuhay. Buhay ba kayo dyan? Buhay. Ayun, no? Ang kaguluhan yan. Kanina pa kayo itong lugar na to, kanina pa ako nakakapuna eh. Di ba, ano ba yung mga pinagmamaritisan nyo dyan? Ha? Okay, tuloy natin. Brad, ba't napunta ka na dyan? Hallelujah ka. Pati ako natatawa sa may nagagawa ko ngayon eh. Okay? Malinaw ba ito? Malinaw? Sa kingdom may kultura. Hindi pwedeng walang kultura yan. Walang values, walang batas. Okay? Walang ganito, walang ganyan. Lahat yan meron sa kingdom. Kulang pa po yan. Pero ang kingdom na tinutukoy namin dito, pinag-aaralan natin, is a spiritual kingdom. Okay? Hindi siya nakikita, pero ang manifestation niyan, kapag ka pumasok na sa buhay mo, aapekto siya. Di ba naalala niyo yung sinabi ng Panginoon na parang isang libadura na pumasok doon sa masa at pagka niluto siya, umaalsa. Nakikinig ba kayo? Parang enjoy niyo yung pakikinig nyo habang kumakain. No? Ha? Masarap yan. Pero ito hindi niyo pinansin, no? Kanino ba galing yan? Akaawa naman yung nagbigay niya. Hindi niyo ba, pag hindi niyo kinain yan, o kaya ginawa siya rin yan mamaya. Masama ang loob na nagbigay niya. Nag-effort siya ng gusto, then hindi niyo na pinapansin. Ganyan ba kayo mga taga-Bohol? Urok na. Malapit na sa amin yan. Nako! Hindi tatagal ng 3 minuto yan. Tapos yan. Oh, hallelujah. Kasi mga taga sa amin, pams kay Sharon. Balutin mo. Tuloy natin. Tuloy ka pa ba? Oh. Tuloy ko ba? Tuloy. Sige. Ngayon yung malinaw eh, na, Brad. Ba't tumipat ka, Brad? Mamaya, pwede kang kontakin, ha? Ano ba yung ano mo? Ano ba yung FB mo? Sige, mamaya, ha? Brad, okay ka lang, mamaya. Pwede siya daw sa isang, yung pamuli, Bishop. Pwede na. Ama na nasa langit, na nakatira sa langit, yung teritoryo niya sa langit. Ano siya? Banal. Di ba holy? Pag sinabing holy, siya ay perfect. Pag sinabing perfect, ano ibig sabihin niya? Walang kasalanan, walang kapintasan, walang kayo dyan, ano dyan? Kain. Pastor Joel, bigyan mo nga ng jacket to mga ito. Hallelujah. Hallelujah kayo, praise God. Salamat sa Lord. Parang hindi ko na yata kayang tapusin to. Naubusan ako ng tawa eh. Alam niyo yung perfect mga kapatid, makinig po tayo. Dito marami nagkakaroon ng dilema. Kasi meron tayo na kagis ng paniniwala na nobody is what? Nobody is perfect. At saya-saya ko ngayon. Hallelujah kayo. Anong perfect? Ayos mo.
Hallelujah. Asik katawaling. Nawala na yung antok nyo? Ako na. Tandaan po natin mga kapatid. Let's say, sister. Pag may dumating pa siya, ano negosyo mo, sister? May negosyo ka ba? Ay, gamay. Kaunti, tahi. Tahi! Siguro, kumuha ka ng puhunan sa Bombay, yan. Ah, hindi. Okay. Hindi, meron mga ganang kumukuha ng sa Bombay. Utang. Ngayon, ganito ang mangyayari. Utang. Sisingilin ni Bombay. Tapos sasabihin sa anak, pag dumating si Bombay, sabihin mo wala ako. Wala. O ngayon, dumating si Bombay, hala, sabi ni mama ko, wala daw siya. Tinurong pa yung bata magsinungaling, ano? Pero halimbawa, hindi ka nakapagsinungaling na isang oras. Kaya mo ng 3 na hindi magsinungaling? Di nga. Ito, seryoso ka. Kung nagawa mo na hindi magsinungaling ng isang araw, kaya mo na 2 araw hindi magsinungaling? Hello? Hindi? Bakit ako? Kinaya ko. Ikaw hindi. Hindi, pinapakita po rito mga kapatid. Pag naging kultura mo na, ang hindi magsinungaling, nilalakaran mo na ang kultura na yon. Kasi po, ang salitang perfect, ikinokonekta natin mga tao doon sa pagbagsak ng tao, hindi doon sa before the fall. Nakuha niya. Why? Because Genesis 1 and 2 is the perfect chapters of the Bible. Diyan, ipinahayag ng Lord ang kanyang plano sa lahat ng kanyang nilikha. And then yung Revelations 21 and 22 is the fulfilled plan of God. Nakuha niya? Genesis 1 and 2, ano siya? The perfect plan of God. The perfect chapters of the Bible. Chapter 3 pa lang bumagsak ang tao di ba? Diba kayo? Huy! Di ba chapter 3 bumagsak ang tao? O di ba meron siya tinatawag na in-between? O ano yung in-between? Ano yung in-between? Ang in-between ng Genesis 1 and 2 and Revelations 21 and 22 is restoration. Ginamit ng Diyos yung maraming mga patriarchs. And yet, hindi talaga nagkaroon ng fulfillment. Until such time, dumating si Jesus Christ. At siya lang ang nakapulfill nito. Ni-restore back na sa ating mga tao yung nawala sa tao. Nakuha? Binalik, ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus na magkatawang tao siya, yung nawala sa ating mga tao. At ano yung nawala? Ano sabi ni Jesus? Luke 19 verse 10. And the Son of Man came to seek and to save that which was what? Lost. Siya na pa rito para hanapin ang nawawala. At ano yung nawawala? Ano yung nawawala? Ang kaharian ng Diyos. Kaya nga pagka itong kaharian nito, sinik mo na at nasumpungan mo na, eto na ang kasagutan sa matagal mo nang hinahanap. Amen? Amen? Kaya may kanta, sabi ng kanta, ano sabi ng kanta? The search is over. Di ba narinig yung kanta? Sino nakarinig yung kanta na yan? The search is over. The kingdom is with me now. Wala ba palapag ka? Hindi ba totoo naman? Matitigil na ang lahat ng paghahanap nating mga tao kapag ka nasumpungan natin ang seek ye first, one and only, the kingdom of God and His righteousness. Huwag natin ikukonekta ang perfect.
doon sa pagbagsak ng tao. You know what? Nowadays, puro ganyan ang mga message. Kasalanan, puro kasalanan. Kaya sa church, linggo-linggo humihingi ng patawad. Patawarin mo ako, Panginoon. Sa kasalanan siya hindi sinasadya. At sa mga sinasadyang kasalanan, ano? Ayos ka lang? Meron bang ganun panalangin, mga kapatid? O nakarinig na kayong ganon? Lord, patawarin mo. Kada linggo yan, ha? Ganun ba kayo kalupit? Humingi ng tawad? Linggo-linggo? Na, puro ganun lang sasabihin mo, Ama, patawarin mo kami. Patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nangangaral ako rito, kumakain sila. Nagkakape. Wala silang respeto sa akin, Lord. Hallelujah. Ikaw, kanina ka pa. Makakalata ako sa'yo, dami na kinakain. Kanino ba anak to? Hindi ko nabibigyan ng jacket yan, may jacket na eh. Ang nawala po sa ating mga kapatid, yung tinatawag na the alpha mind. Sabi po natin, alpha mind. O the Genesis mind. Kasi yung Genesis 1 and 2, yan po ang talagang dapat tayo. It so happen, nag-fall down ng tao, kaya nagkaroon ng disorder ang buhay natin. Di ba? Sabi ni Bishop kanina, o ni Pastor, no, PFF ko, yung ano ba sinabi mo, Pastor? Hindi, ito na lang. Tingnan niya, lalakad ka, dala mo Bible. Pupunta kang church. Sasabihin nga, narinig ko yung kanina eh. Tapos sasabihin sa'yo, masisira ulo niya. Dala Bible. Tapos sasabihin, no, masisira ulo. Pero pagdating dito sa ano, nakaubos ng 5 case na beer. Tapos 5 ang chicks. Sasabihin mo, bang klase yan? Papayat-payat, ang lakas uminom, pero 5 chicks. Sana all. O kaya, sama all. Hindi sana lang, sama all. So wag po natin i-connect yung salitang perfect doon sa pagbagsak ng tao, sa kasalanan lang. Kasi you know what? Pagka ganun tayo, ang buhay natin laging repent, repeat, repent, repeat, repent, repeat, repent. Pabalik-balik. Hindi tayo makatakas doon sa uko ng kadiliman. May sinasabi ka? Parang umi-eme ka lang, no? Ha? Ganun po nangyayari sa atin, mga kapatid. Kaya may problema tayo. Kasi nagkaroon ng disorder ang ating mga kaisipan. Hindi nyo ba alam kung bakit kayo naririto ngayon? Kasi pumasok sa isip nyo pumunta rito. Tama ba? Tama. May tama ka, bro? Hallelujah. Tutuloy ko ba? Parang pero... Praise God. Tuloy natin. Sige, may kasunod pa ako. Okay. So, our Father in heaven, holy is your name. Pag sinabi pong name, okay? Ito yun ha. Again, ano ang tinurong panalangin ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Kasi nakita ng mga alagad ng Panginoon, pagka nag-pray si Lord, after niya mag-pray, pagka nangaral si Lord, may buhay, may kapangyarihan. Okay? Ang mga tao, nakakita ng mga kababalaghan o kaya mga miracles after ng kanyang prayer. Kaya nga ang isip nila, siguro may sikreto ang panalangin. Kaya si Lord naman, sabi sa kanila, hindi system ang kailangan nyo, kundi plano. Ang system pwedeng gawin eh. Pero kung wala kang
talaga eh. Kaya nung makita ni Lord, na tinuruan niya ito, 3 taon, tinirain niya sila. Halimbawa, first 1 year. Kasi 3 years lang, enough eh, no? First 1 year, o sige. Sabi ni Lord, siguro sa kanila, nood lang kayo sa akin. Ha? Nood lang kayo, ito yung ginagawa ko, ganyan yung ginagawa ko, nood lang kayo. And then the second year, binigyan siya ng konting ministry. Pinakain niya yung mga tao, 5,000, gano'n, no? And then sabi niya, sige, yung sumobra, ipunin nyo. Nakaipon ng 12 bakol, no? Yung 12 alagad. Ibig sabihin, meron na silang kasabay na ministry ginampanan. Second year. Third year. Tatapos na. So, ngayon, ito si Lord. Sige. Hayo kayo. Punta kayo doon. Si Lord naman, iniwan niya siya. Pinapanood niya kung kaya na. Eh, nung makita ni Lord na kaya na, eto na. Number 4, sabi niya. Iiwan ko na kayo. So, gawin nyo ng humayo kayo at gawin yung alagad ang mga tao. Ano sabi niya huli? Nung habang siya umakit sa langit, ano sabi niya? Ano sabi niya? Nung umakit siya sa langit at paalo na siya sa kanyang mga alagad, ano ba kayo? Nakikinig ba kayo? Ano sabi niya? Ha? Nagbabasa kayo Bible? Di ba sinabi niya? Bye-bye. Sabi ni Bishop yung gano'n, no? Kagabi? Bye-bye. Di ba sinabi niyang go and make disciple? Yung mga bata kagabi, napaalalahan na sila. Na huwag muna kayong mag-uyab-uyab. Ugma kay Holiday Man. Sino yung sabi ng Holiday Man sa ugma? Na sa Tuesday na lang nila i-break. Ugma ko no, i-break na lang nila mga uyab. Eh kay Holiday Man ugma, kuno. Alam niyo po, meron ako iisang anak lang. Isa lang po anak ko. She is 26 years old this coming June. Alam niyo po, hindi po na-boyfriend yan. Kasi alam niya yung principle na tinuturo ko sa kanya. Huwag ka muna mag-boyfriend. At pagka mag-boyfriend ka na, huwag ka naman mag-boyfriend ng mga, you know, yung mga ikaw pa magpapakain. Ha? Eh, alam mo, may issue yun. I-recheck mo na sa visa. Alam niyo ba may boyfriend anak ko? Mag-aano na taon sila mag-no. Hindi pa sila nagpapasya magpakasal. Pero nagtapos muna yung anak ko ng pag-aaral. O ngayon, ilang taon na siyang tatrabaho? I think 4 years na. O 5. Pero next year, day planning para pumasok na sa relationship, sa pag-aasawa. Alam niyo ba, pagka nakita natin yung plano ng Diyos, at ito'y in-apply natin sa ating mismo, sa ating personal, sa tatay,